A lot of people are saying na kailangan ko raw ng company manual, but is this really required? And what would I get if I execute one? That's what we'll be talking about in this episode. Welcome to Legal Guide Philippines, where we simplify the law to help you make better choices. I'm attorney Ramon Ramirez, and I'm with my partner, Attorney Erwin Zagala. and of course, joining us today are our associates. Attorney Dame Alfonso. Attorney Mark Masigla. So, in this episode, company manual po ang pag-uusapan natin. And aside from company manuals, we actually have a lot of resources available at our website at info.legalguide.ph/ask. Please feel free to go there to see what we have available. But, Attorney Ramon, for this episode, let's go to the first question. na binasa Okay, natin. so marami tayong mga questions ngayon. Let's try to see kung we can hit all of them, no? So this first question comes from Rhea. Miss Rhea, okay. Oh, sakto. Do I really need a company manual? Or can I just make rules as needed? Yeah. Kailangan ko ba ng company manual talaga? O ano lang yan? Kalabisan lang yan? Attorney Dame, what do you think? Actually, hindi naman po talaga siya required under the law na may company manual bawat kumpanya. Wait. Laging naririnig, di ba? Oo, dapat may company manual ka. So just to be clear, what does the labor code say about that? Hindi po siya required. It's discretion ng kumpanya. So, ang sinasabi lang naman ng bakit nire-recommend na kailangan ng company manual? Wait, does the labor code recommend? Hindi po. Hindi. So to be clear, hindi batas ang nagre-recommend. Hindi po. So, usually kasi may mga kumpanya na, halimbawa, nag-consult sa abogado, sasabihin, kailangan ng company manual. It's a recommendation. Although it's not required under the law, recommended siya because it will give you, kumaga, another layer of protection. So it's recommended usually by this practitioners. Yes po. HR, legal, basically the frontliners or the people who deal with these on a daily basis. Correct, attorney. So, hindi si Dole ang nag-require? Not even. Not even. Kasi Okay. nga, si Dole, of course, proceeds from the law. Okay. Kung ano yung mandate niya galing sa law. And since the labor code does not require it, then Hindi niya rin require. Okay. Tama. So, Generally speaking. okay. Opo. So, ayun, yun kasi magbibigay ng another, kumaga, layer of protection sa employer. Kasi sa labor code, attorney, andyan yung mga, sige, sabihin natin yung mga usual or grounds for, let's say, termination. Pero, very general hindi na sakop lahat ng situations. Lalo Or, na iba-iba ang ang daming klase ng ang dami, negosyo. opo. No? So, ang daming klase ng posibleng violation sa isang negosyo. Tama, attorney. Diba? Like, kunwari, ang distribution entity or retail, di ba? Malamang ang mga violation mo dyan can probably be through pilferage, Yes. pagnanakaw, or whatever. Iba naman yung klase ng violation sa ibang klase ng industriya. Like, let's Yes. say, insurance, Opo. or, di ba? Or manufacturing, di ba? Iba rin yun. No? Yes po. One way of thinking about it is, dito papasok painting background ko. Parang may spectrum of colors yan eh. So kung kunwari sinabi mong brown, di ba? Brown, that's very general. Kaya lang, actually, there are several shades of brown na pwede may burnt umber, or sienna, or raw sienna, mga ganun, di ba? Pwedeng iba't ibang klaseng pagka-brown. So, going to your point, Attorney Ramon, kunwari, yung pilferage, paano nangyari? Binuksan ba yung kahon tapos kumuha ng isang lata doon, yung nasa gitna banda para hindi halata? Is that it? Or, kunwari, yung sa accounting records, binawas na ng isa para kapag nagbilangan. Anong klaseng pilferage? So, dun pwedeng lumabas yun sa company manual. Kasi mas specific na siya dun sa industriya, Now, sa negosyo. Attorney Mark, why do you think that is? Kasi sa labor code, sabi nga ni Attorney Lee, masyadong general. Why are you given the opportunity to make specifications in the manual? Kasi sir, kung i-specify kung generic yung in a sense, generic yung nakasulat doon, hindi natin alam kung paano ba natin i-pertain yung isang posibleng ginawa ng employee. Let's say, kunwari, ang sinabi lang naman ng batas na, actually, pag binasa natin yung labor code, wala namang sinasabi yung labor code tungkol sa absences and lates. That's a good example, yes. Diba? Wala naman silang sinasabi.
So, syempre, binibigyan din ng leeway ng, actually, this is more of si Supreme Court pa ang nagsabi. Binibigyan ng leeway na through a case, ang mga employers na mag-set ng kanilang set internal rules kung paano nila i-determine yung sabbagay. Let's say late. O, hinahayaan na namin kayo ng... Kayo nang bahala kayo na- magsabi kung anong ibig Ano ba sabihin yung ng late. late? Oo. Binibigyan din na, sige, absent. Kayo nang bahala kung kung ilang minuto, considered na ba siya late. At the same time, ilan yung late na katanggap-tanggap sa kumpanya niyo. Kasi syempre, papasok pa din dito yung tinatawag na ang mas nakakaalam ng kumpanya is the company itself. Kung ano yung kailangan nila, sila yung mas nakakaalam. So, syempre, kailangan natin i-tailor fit yung mga rules in accordance so kung ano yung kailangan ng company natin. Actually, may ilalabas ako na isa pang point eh. I firmly believe na the lawmakers made the offenses generally nature sa labor code. Why? Kasi kapag ni-restrict nila, paano pag ito nangyari? Saan mo ipapasok mo yun yan? For example, labor code was promulgated in the 70s. Ngayon, ang daming mga offenses related to online. They could not have foreseen na, alam mo na, Facebook posts na laban sa kumpanya. Di ba? If they made it too specific, then there would not have been any room for future innovations or situations. Tama. That's why the company manual fills in that gap. Doon mo ngayon ipasok yung mga nagbabagong offenses. Yun. Thank you. Alright, so hopefully Miss Rhea, naliwanagan ka dun sa ano na yun, sa explanation namin yun. I'm going to the next one. Okay, next question. This is from Angie. Okay, Miss Angie is asking, what should actually go into a company manual or code of discipline? Ano ba ang dapat na laman nito? Or pwede bang kahit ano na lang gusto kong ilagay? Ganun ba yun? Hindi pwede, sir. Okay, what should go into a company manual, sir? Kumbaga, naiintindihan naman ng ating batas na kayo yung mas, or kayo as business owner, kayo yung mas nakakaintindi sa business ninyo. Pero syempre, katulad nga ng sinabi natin, yung batas pa din is dapat sinusundan natin. So, may karapatan tayo na i-determine kung ano yung internal rules natin. Pero dapat within the metes and bounds ng batas, which is yung labor code natin. Okay. Dapat sinisigurado natin na inline pa din yung mga ginawa nating rules doon. So, ang sinasabi mo, attorney, is yes, meron tayong leeway na ilagay kung ano yung gusto natin sa manual, pero, ang limitasyon mo is kung ano yung nasa batas. Yes, sir. Sabihin, huwag kang lalampas doon sa nasa batas. Tama ba, sir? Yes, sir. Could you give an example? Kunwari, when it comes to discipline, anong magandang example to illustrate that? Na you're free to write out what you want, pero you can't go beyond the bounds. So, kunwari, kung titignan natin sa batas natin, pagdating sa discipline, actually, if you're going to look at the law, wala talagang sinasabi tungkol sa discipline in general. Kasi binibigyan ka ng just causes, binibigyan ka ng authorized causes. Pero as to sabihin natin, late ka lagi, ano yung dapat na i-hit sa'yo na penalty? Walang sinasabing batas dyan. Although ang sinasabi sa batas natin dyan is i-determine natin or through laws at the same time, through decisions ng Supreme Court, madidetermine natin kung saan ba pumapasok yung ginawa ng isang empleyado. Doon ka kukuha ng peg or example. Yes. So, kunwari, ang sinabi ng policy natin, ang policy ko gusto ko, after 3 consecutive days, considered ka na as a whole. Sa'yo nang galing yun. Sa'yo Three natin ang consecutive. Okay. Ngayon, titignan natin kung inline ba siya sa mga, katulad na sinabi ko kanina, decision ng courts natin, kung sinasabi ba nila, sufficient na nga ang 3 days para i-consider. Or baka kasi may decision na nagsabi, masyadong maikli, 3 days. Kasi it also depends on the industry tsaka Yes, sir. circumstances. So, doon natin i-determine. And at the same time, doon din pumapasok na consult your legal expert. Yes. Kasi baka sila yung mas makaintindi or makapagsabi sa inyo na, ay, teka lang, medyo... Masyado na kayong strict dito. Parang gano'n. Attorney Mark, gusto ko magdagdag kasi what you said was more on the substantial part. Ako naman magdadagdag on the procedural part. Okay. So, ito, pwede mo paglaruan, pero hindi ka pwedeng lumabas sa bounds. Yes. So, kunwari, may certain violation, and then nilagay mo sa handbook.
sobrang karumal-dumal nito na automatic termination, no need for due process, di ba? So, hindi pwedeng ganun. Kahit na sobrang karumal-dumal yung violation, you are still obligated to follow what is in the manual. So, even if you put that in the company manual, if magkaroon ng kaso, if magkaroon ng law, you will still be subject to scrutiny based on the requirements. Okay? May question ako, attorney. Okay, Kasi anong question may mo? mga times na yung, for example, action ng isang employer, hindi directly sumusunod sa nasa labor code. Let's say, for example, yung 30-day period whenever an employee resigns, minamandate doon na dapat ang employee pag nag-resign, mag-render muna ng 30 days. Okay. Pero what if ayaw naman ng employee na mag-render at pinayagan naman siya ng employer? So, dun sa pagkakataon na yun, hindi siya sumunod sa labor code, pero pwede siyang payagan kasi beneficial for the employee. So, may mga times din na although hindi aligned sa labor code, pero kung beneficial pa kasi Or for hindi the aligned employee, specifically dun sa provision. general Opo. requirement. So, yun lang naman. Gusto ko lang idagdag na siguro kapag beneficial sa employee, pwede namang maging exception to that rule. True. And siguro, caveat lang din, these are technical things. And Yes, kung ma'am. sakaling may duda ka sa 30 Mark Sem, you need to consult a professional regarding this. Kung sakaling may ambiguity or duda ka. Yeah, and not just any professional, guys, no? Hindi porket kakapasa lang ng pamangkin, ng pamangkin nyo sa bar, ayan na, okay na. No, so, well, congratulations, no? But hopefully, when you do consult with somebody who's been doing this for a long time already and has a lot of experience, no? Kasi hindi naman tayo lahat ng abogado, just because pumasa ka ng bar, alam mo na yung lahat, no? So, please go with an expert who knows what they're doing. Okay? Shall we move forward? Okay, I will move forward to the next questioner. Okay, our next questioner this is from June. This is from June. Okay. Ang tanong ni Mr. June, can I fire someone just because it's in the code of discipline or manual? Can I fire someone? Pwede ba akong basta na lang sumisande? Kasi nakalagay naman sa code of conduct namin or sa manual or sa code of discipline. Pwede kong gawin. Mukhang maraming napapanood si Seth na mga palabas. Ang nangyayari na lang, Oh. you're fired. You're fired! Pwede ba yan? Pwede So, ba yan? hindi pwede yun, sir. Bakit? Kasi ang sinasabi pati ng batas natin, sir, is meron tayong dapat gawin or may procedurally dapat gawin si employer para ma-consider na valid yung pagkaka-terminate niya sa employee. Kasi bawat empleyado entitled pa rin sila sa tinatawag na due process. So yung due process, kailangan natin silang ibigay. So paano nag-a-apply yun sa labor? Nag-a-apply yun sa labor in a sense of yung tinatawag natin na i-determine pala muna natin kung ano yung cause mo. Is it the just cause or authorized causes? So, kung napanood nyo yung original video, yung earlier video namin, in-explain na rin natin yung authorized and just causes, pero we can give you a quick Okay, review doon. So, yung authorized causes, ito yung sinasabi na authorized ka sa batas. O yung kahit batas mismo sinasabi, hindi, pwede mo nang gawin yan. Pinapahintulutan. So, an authorized cause, just to be clear, may mga certain situations under sa batas, we call them authorized causes, wherein ang employer pinapayagan na, pwede mo nang sisandihin yung empleyado mo. Ngayon, whether or not may kasalanan yung empleyado, no? Generally, walang kasalanan yung empleyado dito, di ba? Hindi kasalanan yung batayan. Hindi kasalanan yung batayan. No? It's just that may mga sitwasyon na justified na tanggalin mo na yung empleyado. One of isa sa mga sikat dyan is yung labor saving devices. Sabihin, nag-install ka, bumili ka ng napakamatinding machinery, itong machinery na ito, effectively, pinapalitan niya na yung trabaho ng isang tao. No? So, in which case, pinapayagan naman ng batas na, siyempre, sayang naman, alam nga naman, meron ka ng machinery, ang mahal-mahal mo binili,
Pero hindi ka na obligado na i-keep that employee. No? So that's authorized causes. Ang just causes naman, ito naman yung mga sitwasyon under sa batas na sinasabi ng batas, tanggalin mo na nga yan. Dapat tama naman na tanggalin mo yan kasi dahil ito naman usually may kasalanan yung yung empleyado, no? So that's what yun yung diferensya. Ang sinasabi ni Attorney Mark, tignan muna natin yung rason, no? Authorized cause ba siya or just cause ba siya? Yes, sir. After nun, ma-determine natin yung cause or yung rason kung bakit tinanggal yung empleyado, ano pa yung pinasundin. Doon kasi natin malalaman kung ano ba yung dapat na procedure, sir. Okay. So, kasi kung authorized causes yan, ang sinasabi ng batas natin is, bago mo sila tanggalin, bigyan mo sila ng 30 days bago sila matanggal, bigyan mo sila ng notice. Na, by the way, nag-install kami, or usually isa pa dyan sa ginagamit natin is nalulugi yung kumpanya. Sorry, nalulugi yung kumpanya, kailangan ka naming alisin. Explain. At the same time, magre-report din sila kay Dole. Na sasabihin nila kay Dole, ay Dole, si employee so and so, aalisin namin dahil nga nalulugi kami or nag-install kami ng labor saving device. Okay. So yun yung pag-authorized cause. Pag just cause, anong proseso na dapat sundin? Pag just cause naman, dyan pumapasok yung tinatawag natin na two notice rule. Okay. Three notice rule. Ano yung three notice rule? Kailangan kasing bigyan ng dalawang notice ang employee bago siya validly tanggalin or i-disiplinahin through just causes. Ano yung dalawang notice na yun? Yung first notice is the notice to explain. Okay. O bigyan natin ng oportunidad na mag-explain si employee. At the same time, after niyang mag-explain and sa tingin natin, dapat pa rin talaga siyang tanggalin or parusahan, doon natin papadalan siya ng notice of penalty naman. Okay. So the notice of penalty, isinasabi mo na kung bakit, ano yung rason mo sa penalty and ano yung nakikita mong penalty na babagay dun sa ginawa ni employee. Nice. And itatali ko lang, no? So, and yung penalty na yan, posibleng manggaling yan dun sa ginagawang code of conduct, manual, or discipline. Yes, No? sir. Tama. Okay. Very good. Anything else to add? Okay, great. Thank you so much. Hopefully, naniwalagan kayo doon. Let me go to the next question. Okay. Itong next question natin is galing kay... Uy! Kapangalan mo, sir. Galing kay Mark. Galing Tokayo. kay Sir Mark. Okay. Sabi ni Sir Mark, what if an employee says they were never informed about the rules? And I guess itong rules na to, yung rules dun sa manual, sa code of conduct, or whatever. So, if the employee says, paano ko susundin yan? Hindi naman ako sinabihan na may ganyan pala. Pwede ba yan? Ano masasabi niyo dyan, mga attorney? Nangyayari talaga yung problema na yan, attorney eh. Kaya, Mark, makinig ka sa advice namin. So kasi kapag nag-implement tayo sabihin na natin may handbook kayo. Kapag dinisseminate nyo yan sa employees nyo, importante na naiintindihan talaga nila yung nakasulat. So, dapat ma-confirm nyo yan sa mga employees na talagang naintindihan nila yung handbook, yung mga rules ninyo, internal policies. And mas maganda na may proof tayo niyan. So, paano ba tayo magkakaroon ng proof na natanggap at naiintindihan ng employee yung rules? Siyempre, pagka-disseminate nyo, may receiving copy na tinatawag. So, ipapa-receive nyo sa employee. So, in case makatanggap kayo ng ganyang reklamo na, hindi namin natanggap yan, hindi naman na-distribute yan, may papakita ka ngayon na proof na ito, na-receive talaga at naintindihan. So guys, yung mga HR niyo sa opisina, pagtrabahuin niyo naman, no? Pag nag-onboard kayo ng empleyado, may mga paperworks involved dyan, one of which is siguro if you already have it, bigyan niyo ng kopya nung code of conduct niyo or manual or whatever, di ba? And make sure, from what I'm gathering sa'yo, make sure na meron tayong pruweba na tinanggap nila yon or nabasa nila yon. So, they-receive pa nila yon or maybe it's online the way they do it. So, again, what is important is meron tayong pruweba. You would be surprised sa dami ng nagtatanong yan. Attorney, dapat ka bang bigyan ng kopya ng handbook yung empleyado? Parang ako naman, Facebook, paano susundan yan yung Hindi nila alam. Hindi naman nila alam na ganito pala yung expectation, ganito yung dapat. So,
quick answer, yes. Yes. Kailangan po may kopya. Now, the follow-up question there is, attorney, 1,000 yung empleyado namin. Just printing out the handbook Mahal. is expensive. Yeah. Isa. And then, in addition to that, attorney, from time to time, Nagbabago. nagbabago. And then, every time may bago, kailangan bigyan natin. Print na rin ng print bago. na naman. Oh. So, one easy solution to that is, number one, you can have a physical updated copy in an accessible place. Pwedeng nasa employee library or nasa pantry or whatever, di ba? Depends on the business, but it's easily accessible. But more than that, ito mas madali. You can have it online. So you can make an online copy available. Two ways of doing that. Number one is company employee portal. So kung may portal yung mga empleyado ninyo, pwedeng one of the resources there is updated copy of the handbook na pwedeng i-download via PDF or could be viewed online. That's one. Number two, ito recently lang natutunan ko galing sa isang kliyente. Natuwa ako sa implementation kasi it's very smart. The other is, naglabas siya ng QR code and they put it in the company pantry or dun sa may bulletin board. If you scan the QR code, diretso siya to an online copy of the manual na updated. So, High-tech. parang ang ginawa nila, yung QR code, papunta sa isang shared folder to an online storage, pwedeng Google Drive or pwedeng Dropbox Or internet. or internal server. Wala namang problem. And the folder, basically, kapag every time may bago, papalitan lang nila yung file nila sa loob with the updated one, with a version number and date of promulgation. So those are some ways to implement this with a cost-cutting angle already incorporated. Nice. Okay, thank you so much, attorneys. I think naliwanagan sila. Hopefully, Mark? Si Mark ba to? Okay, Mark. Sana na may natutunan ka doon. I think this is our last question for the day. Ito naman is galing kay Miss Maricel A. Okay, ang tanong niya, ni Miss Maricel, is my company manual enough to protect me in a labor case? Well, I guess si Miss Maricel meron siyang sarili na niya company manual. Enough na ba 'yon, attorneys? Anong ginawang anting-anting? Pag may company manual, ligtas na. What do you guys think? Akin, sir, hindi siya automatic. Okay. Paano hindi siya automatic? Kasi katulad ng, balikan lang natin, yung manual kasi, this is more of a supporting document. Kasi katulad nga ng sinabi namin kanina din, balik lang natin, kailangan pa din na yung mga policies natin, yung mga manual natin, inline pa din sa kung anong sinasabi ng batas. So, kung inline pa din siya, ibig sabihin, sinusuportahan lang niya or it's a tool to support the business as well as kung ano yung sinasabi ng law. Parang bigyan lang natin na, sige, paano ba natin may apply yung sinasabi ng batas tailored to our business. Okay. So, yun yung siguraduhin natin. So, generally, kung sasabihin mo, may company manual kami, hindi lang yung company manual. By itself. By itself. Kasi titignan pa din kung yung company manual mo ba is sumusunod sa kung ano yung sinabi ng batas. If pag sumusunod siya sa batas, wala kang kailangan problemahin, Maricel. Kasi sapat na siya as supporting document na nagpapatunay na inline po to sa kung anong sinasabi ng batas. I guess one way of thinking about it is added layer of protection. Yes, Diba? Parang okay naman kung sakaling documented ka naman, you should be good kung sakaling ma-elevate siya into a case. However, kung may dagdag ka pa na, kumbaga, ammunition, so to speak, na kaya mong i-prove na these were the rules promulgated and may violation, na warrant naman siya, then it shows na talagang may violation na malinaw. Tsaka doon din kasi papasok, sir. Kung waring katulad ng sinasabi namin, kung gagawa kayo ng manual, always consult a professional. Yes. Bakit? Kasi pag gumawa ka ng manual, lalo na yung iba, with the quick search sa internet, minsan hahanap lang ng manual, company manual, kataming lalabas yan. Diba? Tapos biglang kinopya mo lang yun. Kailangan natin tandaan, what if yung company manual mo palang kinopya? Company manual ng American company. Na klarong-klaro, hindi papasok yung ibang batas pagdating sa batas natin. Sabi sa manual, pwedeng you're fired. Oo. Kasi sa US, pwede. Yes. So,
kasi pag hindi inconsistent naman sa batas, pwedeng mas masaktan pa yung company ninyo kaysa makatulong yung company manual. Attorney Dave, what can you say about organically creating your lunch? Actually, mas maganda po yun, attorney. Ano, kwentuhan mo sila ng konti about organic manuals. Sige po. So may mga, minsan may mga kumpanya na nagsa-start pa lang, talagang walang idea kung paano gumawa ng manual. So usually pag nagtatanong sila, ano bang dapat ilagay sa handbook? Unang-unang sinasabi ko, management prerogative yan. So, i-apply mo kung ano yung usual na na-encounter nyo. Ano ba yung mga problemang pinagdadaanan ng kumpanya nyo? Ano ba yung mga issues na palagi nyo hinaharap? Let's say, madaming absent, madaming late palagi sa kumpanya. So, siguro yun yung kauna-unahang policy na pwede nilang ilagay. Basically, when we teach our workshops, the question is, saan galing yung pinakamasakit sa Yes. ulo mo? Opo. So, hindi naman siya kailangan na isang upuan na tapos mo na agad ang daming policies. Kasi manggagaling yan from experience eh. So, may pinanghuhugutan bawat policy dapat. May story yan. So, yan yung mas effective. Kasi talagang na-address mo kung ano talagang problema sa company or sa employees. Attorney Dave, usually when you deliver workshops, ano yung usual na policy na ginagawa ng mga estudyante? Kasi yun yung pinakamalaking source ng sakit ng ulo nila. Palagi dyan, attorney, yung may nagnakaw eh. Nagnakaw yung kahera, nagnakaw si ganito. So, palagi, Ente, yan. Ganon. Usual eh. yun usually yung nagiging problema. Kaya, palagi silang, yun yung example nila. And bawat company din, magkakaiba din sila ng, kumbaga, ng forms on how to formulate a policy regarding specific matters. Kaya, ayun, yun palagi yung nagiging problema sa mga kumpanya. Ako naman natsatsambahan yung mga estudyante, lates and absences. Opo. Yun usually Isa yung pa din. policies na sinusumbong sa akin. Opo. Actually, may trend ngayon, sir. Lagi na rin natatanong sa atin to. Attitude problem. Wow, Nasa attitude ka. Nasa ano ba yan? Just causes ba yan? Attitude problem. Yung attitude problem. To which, ang sinasabi ng batas natin dyan, or pumapasok para siya, sabi ng Supreme Court decision, pumapasok siya sa misconduct na hindi yung ibang mga companies hindi sila aware na ang attitude problem pala pwede na as misconduct. Siyempre, titignan pa din kung papasok ba yung ginawang act ni employee as attitude problem. Kasi may graduations yan. Opo. Iba-iba rin yung kulay na. And anybody can say the word attitude Attitude problem, problem. diba? Yes, sir. Posibleng na-late lang kaya attitude Attitude problem problem yan. na. Oo, just cause yan, hindi pwedeng gano'n. So, kailangan suriin na mabuti ano nga ba yung attitude problem kasi sinasabi na yan. Pwede kasi pag sumasagot sa bisor, nakapamewa. Oo. Ay, attitude. attitude problem yan. So guys, no, at least I think what's important here also is again sa mga ganitong situation, no, wag nagpapadala sa emosyon and padalos-dalos sa please consult your professional, no? Your professional. So that's it for our questions this episode. I hope you were able to pick up a lot from it. And again, our resource page is at info.legalguide.ph/ask. You can get a lot of resources from there. So, wasn't that simple? Now go make better choices.